Ano nga bang mas maganda? PVC board or marine board? Tara, pag-usapan natin. So let's talk about PVC board muna. So si PVC board, ang number one advantage niya is 100% waterproof siya and termite proof. Hindi kagaya ng marine board. Si marine board kasi is medyo prone siya sa mga anay, sa mga pest natin, no? So alam ko na experience nyo na nagkaroon ng mga bukbok yung mga cabinets nyo. So nagkaroon tayo ng bagong product which is PVC board nga. So made of PVC siya, so hindi na siya inaanay, hindi na siya nabubulok. So meron din ako mga questions previously sa mga clients namin regarding naman sa weight and durability niya. So based on our experience, same naman yung durability niya. Yun, I think create naman siya para ma-mask natin or maihalin tulad natin sa mga marine board. So si PVC board natin comes with mga pre-laminated and pwede rin natin i-laminate siya, no? Yung pinakang raw board niya is smooth finish siya, so pwede nyo rin naman siyang pinturahan. So si PVC board, prefer namin ito sa mga areas na laging basa like kitchen or sa mga CR, and sa mga areas or sa mga bahay na may history ng may nabukbok o may naanay and hindi treated yung bahay. So I preferred this PVC board rather than marine board. So anything na involved ang tubig like kitchen sink, CR, sa laundry, so this is the best choice for that sa mga cabinetries natin. So pag-usapan naman natin yung disadvantage naman ni PVC board. So based experience namin, so we've been in this business for almost 5 years na. Ang napansin ko dito is yung holding screw niya. Pag ginamitan mo to ng black screw, madali siyang malustred, no? That's why we use yung high-low screw. Kung familiar kayo, high-low screw is black screw din siya pero mas marami siyang ngipin, may maliit and may mas malaki siyang ngipin. So yun yung ginagamit namin usually dito sa mga PVC board. So another disadvantage na napansin ko dito sa PVC board is since made of plastic siya or PVC, may tendency siya na magsag or lumundo, no? But it always depends naman sa design ng mga contractors o mga designer nyo kung paano nila gagamitin ito para maiwasan natin yung mga pagsag. So kami sa experience namin, hindi kami umahaba ng at least mga 1 meter na mga width ng cabinet. So meron lang kami mga standards para hindi magsag, or naglalagay kami ng mga fascia or mga baseboard para magkaaroon siya ng support. So in terms naman sa pricing, si PVC board is much expensive sa marine board. So nasa around 10 to 20% yung price difference nila. So yeah, this PVC board is in the pricey side, no? So let's go to marine boards naman. Ano nga ba yung mga advantage and disadvantages niya, no? So since marine board has been in this world for a very long time na, kilala na natin siya, no? So kilala natin siya when it comes to strength and durability. So hindi kagaya ni PVC, yung holding screw niya mas malakas to mag-hold ng screw talaga. Kahit may time na makailang screw ka, tas tanggal screw, kumakapit pa rin siya. Si PVC medyo hanggang maximum siguro mga 2-3 screw lang, medyo maluwag na kagad, nag-loose thread na. And another one, it comes with laminate, or we can laminate it sa mga choices na gusto nyo makita. Meron kami mga swatches na gusto nyong mailagay sa marine boards. And also, you can also paint this like Duco finish para makintab siya, glossy siya sa lahat. So, kilala nga siya sa strength, no? So, it can handle heavy load. So, kaya mo siyang kargahan ng mabibigat pag nasa shelf siya, unlike sa mga PVC. But as I explained doon sa PVC, nasa pag-design naman yon. It holds better heat resistant. Di kagaya ni PVC, since made of plastic siya, pag nainitan siya, medyo lalambot siya. Unlike dito sa marine, hindi talaga. So, when it comes to disadvantage naman, so yun nga, this is not termite proof. So, but tumatagal naman siya, no? Meron kami mga experience na may clients kami na after 20 years tsaka sila nagpalit ng marine boards, and marine pa rin yung pinili nila. Kasi nga, kaya naman niya tumagal, hindi naman yung pagka-install niya mga half year or 1 year, ubos na. Hindi naman, but yun nga lang, prone siya sa termite, and
Pag wet yung area, madali siyang mabulok. Pag doon mo lalagay sa areas ng mga wet, mas marami siyang trabaho. Kailangan mo i-seal lahat ng areas. May tendency siya na matuklap yung laminate niya pag nababasa siya. Pagdating sa marine board kasi, maraming marine board na kilala natin, no? Maraming marine board na pwede natin mabili sa hardware. But sa ginagamit namin na marine, we use 11 ply. So kung titingnan nyo yung 11 plies na yan, dyan mo makikita yung quality ng board. Depende sa quality ng marine na gagamitin sa mga cabinets. So kung kayo magpapagawa kayo, ang sabihin nyo, or course sa hardware kayo bibili, no? Ang hanapin nyo yung 11 plies. Marami kasing mga marine boards na marine kung tawagin, pero ganito kakapal, pero 5 plies lang. May na-experience kami 5 plies, sobrang gaan niya. Ito, solid talaga pag 11 plies yung napili nyo. So, yung marine board is always vary kung sino supplier nyo or contractor or kung sino nag-supply. I would suggest this naman sa mga kitchen cabinets natin, sa mga hanging, sa mga base cabinet, kung saan papatungan ng mga countertop. And pwede naman natin i-customize yun. I-mix natin si PVC board and si marine. Itong PVC pwede natin ilagay sa mga sink, sa mga wet areas, no? Tapos yung katabi, ito na mga marine na. Para mas madaling, mas makakasave kayo pag ganun yung design. But yun, it depends din sa availability ng mga laminates. Lalo na yung mga pre-laminated na nakukuha natin sa supplier. Pag meron sa PVC, minsan wala siya sa marine. So, depende na lang. After the explanation ng kung PVC or marine, they both have their advantages and disadvantages, no? Let's rate this na lang. So, PVC board versus marine board, okay? So, water resistant, 5 star. I'll give this 4 star. Sa strength naman, I will give this 3 star. I'll give this 5 star. Screw holding, I'll give this 2 star, and I'll give this 5 star. Termite resistant, I will give this 5 star and I'll give this 3 star. When it comes to weight naman, ito mas heavy, mas lighter ito. Heat resistant, low to medium, and high. And load capacity, I'll give this low to medium and this one is high. So, yeah, after itong rating, kayo na mag-decide kung ano mas magandang gamitin. So, if you wish na magpagawa ng cabinet sa amin, you can just contact me. This is my socials. And yun lang guys. And thank you for watching. Thank you for supporting and share this video para mas marami pa tayong malaman sa mundo ng mga cabinets. So, yun lang. Thank you. See you. Bye-bye.